King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 121. Ikasyam na antas ng Silver Wall Technique. Dahil sa pagbabago sa kaliwang mata ni Zhao Fang, ang epekto ng paggamit ng Marrow Cleansing Peel ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Kapag may kumain ng Marrow Cleansing Peel, kadalasan ay naglalabas sila ng isang layer ng malagkit na likido, ngunit nagbibigay ng 3 si Zhao Fang. Sigurado si Zhao Fang na ang misteryosong kaliwang mata ay may parehong epekto sa Marrow Cleansing Peel at mapapabuti nito ang kanyang mga katangian. Ngunit nangyari ito sa paglipas ng panahon. Sa sandaling ito, hindi lamang sumanib ang epekto ng kaliwang mata sa Marrow Cleansing Peel, mas napabuti pa nito ang kanyang katawan kaysa sa kung ano ang gagawin ng tableta lamang. Ang unang layer na inilabas ay ang pinakamabaho at ang dalawa pa ay naging mahina. Nang mailabas ang pangalawang layer, naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang Silver Wall Technique ay umabot na sa limitasyon ng 8 antas at isang hakbang ang layo mula sa 9 na antas. Gamit ang pagkakataong ito, ganap na nai-circulate ni Zhao Fang ang Silver Wall Technique at naabsorb hanggat kaya niya. Ang kanyang Silver Wall Technique ay tuluyang nakapasok sa 9 na antas nang ang third layer ay nailabas. Tuwang-tuwa si Zhao Fang, naabot niya ang 9 na antas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ito ay isang clan, ang mga mapagkukunan na nalampasan nito sa mortal na mundo. Ang Pildores na binigay ng Vice Head ay lubos na nagbago sa kanya. Ang mas mataas na naabot sa pagpapalakas ng katawan, mas mahirap itong umunlad. Matapos maabot ang 8 antas, ang Silver Wall Technique ay mas mahirap pahusayin kumpara sa iba pang mortal na kasanayan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi maraming mga panlabas na alagad ang nakatuon sa pagpapalakas ng katawan. Ang tanging isa sa mga panlabas na disipulo na maihahambing sa katawan ko ay si Hao Yuan. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhao Fang nang tumaas ang kanyang kumpiyansa. Kasabay nito, siya ay labis na umaasa sa huling 2 antas ng Silver Wall Technique. Mayroong kabuuang 11 antas sa Silver Wall Technique at kapag ang isa ay umabot sa 10 antas, nangangahulugan ito na ang katawan lamang ang nakarating sa Ascended Realm. Ang 11 antas. Katawan ng pagiging perpekto, mahirap sirain. Si Zhao Fang ay nasa 9 na antas at kaya niyang talunin ang mga nasa 9 na antas ng Consolidated Realm sa pamamagitan lamang ng kanyang katawan. Mula sa dugo hanggang sa buto hanggang sa mga ugat hanggang sa mga organo, ang katawan ni Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa mga nasa parehong ranggo. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang Asher Light ay umabot sa 8 talampakan. Ang Marrow Cleansing Pillow ay nagpapasok sa kanya sa mga huling yugto ng 8 ranggo ng Consolidated Realm. Dahan-daang nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang at tumayo pagkatapos ng 2 oras na pag-upo. Sumikat na ang araw sa labas. Tumayo si Zhao Fang at naglakad patungo sa Grasswood Division. Sa daan, pumunta siya sa lugar ng trabaho ni Nan Gongfan at Yang Qingshan. Si Yang Qingshan ay nagbubuhos ng tubig, isang trabahong mas madali kaysa dati. Brother Zhao, pagkatapos mong itatag ang iyong lakas, ang mga panlabas na disipulong ito ay naging higit na nakakulong. Ngumiti si Yang Qingshan. Bagamat marami pa ring ginawa si Yang Qingshan, walang nang-aapi sa kanya. Tumanggaw si Zhao Fang at tinungo kung nasaan si Nan Gongfan. Nandito siya. Natigilan si Chen Feng nang makita niyang lumitaw si Zhao Fang. Mula nang matalo ni Zhao Fang si Ji Fengdian at maging isang kapalit na panloob na disipulo, si Chen Feng ay naging puno ng takot. Sinadya ni Zhao Fang na lumapit at kausapin si Nan Gongfan. Salamat kay Brother Zhao, kahit mahirap ang trabaho ko, walang nang-ahas na gumawa ng anumang gulo. Puno ng pasasalamat si Nan Gongfan at tinapik ang balikat ni Zhao Fang. Matapos makita ang kanyang 2 kapatid, nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Hindi nagtagal, dumating siya sa Grasswood Division at nakita niya si Vice Head Guan. Ano ang pakiramdam kahapon? Tumawa ang matandang Guan. Huminto si Zhao Fang, pagkatapos ay agad na tumugon. Salamat kay Vice Head Guan, napakaganda ng epekto ng Marrow Cleansing Peel. Puno siya ng pasasalamat. Ang presyo ng Marrow Cleansing Peel ay masyadong mataas, at para sa mga nasa ibaba ng Ascended Realm, ang tabletang ito ay lumitaw lamang sa kanilang mga panaginip. Anong Marrow Cleansing Peel?
Tinatanong kita kung ano ang pakiramdam na hamanin ang isang kahalili na panloob na disiplo. Binigyan siya ng matandang buwan ng puting mata. Bilang isa sa mga pinakamahusay na peel master sa clan, ang Marrow Cleansing Peel ay hindi para sa kanya. Agad na naunawaan ni Zhao Feng na hindi alam ni Vice Head Guan na nanalo siya. Ang lakas ng kapalit na panloob ng mga disipulo ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Kung ako ay bahagyang pabaya, natalo na ako. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Tama na. Ang matandang Guan ay patuloy na tumatango, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon matapos marinig ang huling bahagi. Teka, sinasabi mo ba yan? Hindi ka natalo. Si Prinsesa Yon Mengxiang at ang iba pang mga panlabas na disipulo ay maaaring sabihin sa iyo na ito ay totoo. Ngumiti si Zhao Feng. Bagamat alam ni Yon Mengxiang ang katotohanan, hindi siya nang ahas na ipasa ang balitang ito sa matandang si Guan dahil gusto ng huli na matalo si Zhao Feng, para tumuon siya sa paggawa ng tableta. Gaya ng inaasahan, hindi ito pinaniwalaan ng matandang Guan at tinawag si Yon Mengxiang. Sa ilalim ng nakamamatay na mga mata ng Vice Heads, mahina lamang na mautal si Yon Mengxiang. Talagang tinalo ni Brother Zhao Feng si Ji Fengyan. Ito ay isang malapit na labanan. Malapit na labanan. Medyo gamaan ang pakiramdam ng matanda na si Guan, ngunit nagulat pa rin siya. Alam niya kung gaano kalakas ang taglay ng bawat kapalit na inner disciple, lahat sila ay nasa half-step ascended realm. Anong ranggo ang inilagay sa kapalit na panloob na disipulo? Casual na tanong ni Vice Head Guan. Ika-13. Maingat na sinabi ni Yon Mengxiang. Takot siyang maanod sa galit ng matandang Guan. Ano? Ika-13. Halos malaglag ang panga ng matandang Guan habang nakatingin kay Zhao Feng na parang nakatingin sa isang halimaw. Kung natalo ni Zhao Feng ang ika-20 ranggo ng panlabas na disipulo, masasabing maswerte siya, ngunit ang kalaban ni Zhao Feng ay ika-13. Sa pagkaalam ng katotohanan, ang matandang Guan ay tuwang-tuwa ngunit malungkot sa parehong oras. Nagpa siya ang matandang Guan na huwag na itong banggitin muli. Pagkatapos ay binigyan niya si Zhao Feng ng ilang gawain, sa pagkakataong ito ay binigyan niya si Zhao Feng ng ilang libro para sa paggawa ng tableta. Ang mga aklat na ito ay pawang kaalaman sa paggawa ng tableta sa pundasyon, ngunit mas malalim ang mga ito kaysa sa Beginner's Guide for Filmmaking. Ang bawat isa sa kanila ay mahirap intindihin gaya ng Peel Flame Heart Manual. Bukod dito, pinahintulutan din ng matandang Guan si Zhao Feng na hayaan ang huli na panoorin siya sa pagpino ng mga table tasks. Ang ilang mga Peel Masters ay lahat ay may kanya-kanyang trick at bukod sa kanilang mga disipulo o mga personal na katulong, walang magbantay lalo na't ang matandang Guan ay isa sa mga pinakamahusay na Peel Master sa clan. Ang paggawa nito ay nangangahulugan na si Zhao Feng ay may parehong pagtrato sa mga disipulo ng matandang lalaki na si Guan. Upang ipakita ang kanyang paggalang at mabuting kalooban, pinahintulutan din ni Yon Yao si Zhao Feng na makita kung paano niya pinino ang mga table tasks. Mabuti iyan, mayroon akong ilang mahahalagang table tasks na kailangan kong pinuhin ngayon. Tumanggo si Vice Head Guan at nangangahulugan ito na pagmamay-ari niya si Yon Yao ng isang pabor. Tulad nito, lumakad si Zhao Feng sa landas ng paggawa ng tableta. Sa mga sumunod na araw, ang ginawa niya ay panoorin ang proseso. Ang mga pills na ginawa ni Yon Yao ay mas simple dahil ang kanyang kakayahan ay hindi kasing lalim ng matandang Guan at kailangan niyang turuan si Prinsesa Yon Mengxiang ng sabay. Nakinabang din ito kay Zhao Feng. Nakakasama niya si Yon Mengxiang araw-araw at natuto ng ilang tips at tricks sa paggawa ng tableta. Ipapaliwanag din ni Yon Yao kung ano ang kanyang ginagawa minsan at habang natututo sila, si Yon Mengxiang ay nagtatanong ng maraming tanong habang si Zhao Feng ay nanatiling tahimik sa halos lahat ng oras. Lihim ding binabantayan ni Yon Yao si Zhao Feng at napagtanto niya na ang huli ay lubos na nakatutok nang buksan niya ang apoy at ilagay sa mga halaman. Kahit na si Zhao Feng ay hindi nagtanong ng maraming tanong, ang mga tanong na itinanong niya ay mahalaga lahat. Sa araw, pinapanood ni Zhao Feng si Yon Yao na nagpipino ng mga table tasks at paminsan-minsan ay pinapanood din niya ang matandang Guan. Ang pamamaraan ng huli ay mas komplikado at ito ay isang malabo sa mga mata ng mga manunood. Mas nagustuhan ni Zhao Feng ang manood kay Yon Yao sa pagpipino ng mga tableta dahil simple at madaling matutunan ang estilo niya.
Siyempre para sa kanya iyon. Habang natututo si Zhao Feng sa paggawa ng tableta sa araw, siya maglilinang naman sa gabi. Pagkatapos manatili sa pale refining room ng napakatagal, makakakuha pa siya ng isa o dalawang low-class na spiritual pill kung siya ay mapalad at ito ay lubhang kapakipakinabang para sa mga nasa Consolidated Realm. Pagkalipas ng 4 hanggang 5 araw, sinimulan ni Yun Yao na subukan kung paano umuunlad sina Yun Mengxiang at Zhao Feng. Sinasagot ni Yun Mengxiang ang karamihan sa mga tanong, habang masasagot ni Zhao Feng ang lahat. Napabantong hininga si Yun Yao sa loob ng kanyang puso at kailangan niyang aminin na si Zhao Feng ay may mas mataas na talento kaysa kay Yun Mengxiang sa mga tuntunin ng paggawa ng tableta. Habang nagsimulang mag-aral ng tableta si Yun Mengxiang na medyo mas mahaba kaysa kay Zhao Feng, hindi siya kasing husay ni Zhao Feng. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na masama ang kanyang talento. Sa totoo lang, ang talento ni Yun Mengxiang sa paggawa ng tableta ay mas mataas kaysa sa nakita ng karamihan sa mga pill master na si Yun Yao at siya ay napakasipag sa pagtatrabaho. Tita, kabisado ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang nakita, kaya paano ako magiging mas mahusay kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng kaalaman? Maaaring hindi siya mas mahusay kaysa sa akin sa mga tuntunin ng pagpino ng tableta. Ayaw pa ring aminin ni Yun Mengxiang ang pagkatalo. Nang marinig ito kahit si Yun Yao ay nadama na ito ay lohikal. Maaaring kabisaduhin ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang nakita, kaya hindi siya kayang talunin ni Yun Mengxiang sa mga tuntunin ng kaalaman, kahit na si Yun Yao mismo ay maaaring hindi. Ang ikalawang araw, sa loob ng pill refining room. Ngayon, gusto kong gumawa kayong dalawa ng isang batch ng mga table tasks. Hindi ako magbibigay ng anumang direksyon o tulong sa lahat. Sabi ni Yun Yao sa dalawa. Ang pill na pipinuhin mo ay ang blood pill, maaring bihira lang ito sa mortal world, pero eto, sobrang mababang antas ng tableta lang yan, kaya pwede mo nang subukan. Nang marinig na talagang magpipino sila ng mga table tasks, bahagyang natuwa si Zhao Feng. Ang blood pills ay ang eksaktong ibinigay ng sekta ng Zhao bilang gantimpala noon. Ang pill na ito ay maaaring magpapataas ng cultivation ng isang tao, ngunit halos wala itong silbi para sa mga nasa ikapitong ranggo ng Consolidated Realm o mas mataas. Sa clan, ang mga tabletang ito ay basura, ang tanging gamit nila ay para maging pamilyar ang mga disipulo sa paggawa ng mga tabletang ito. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mapabuntong hininga na ang mga panimulang punto ng dalawang mundo ay masyadong magkaiba. Sa loob ng pill refining room, inilabas ni Yun Yao ang lahat ng mga mapagkukunan at inilatag ang mga ito upang makita kung gaano kahusay ang mga pills learners na ito. Pwede na muna si Sister Yun. Ikanaway ni Zhao Feng ang kanyang mga kamay. Sinimulang ayusin ni Yun Mengxiang ang mga materyales at sinimulan ang apoy. Ang pangunahing punto sa pagpino ng mga table tasks ay pagkontrol sa apoy, ang lakas ng apoy ay direktang nakakaapekto sa pagpino ng tableta. Sa proseso ng pagkontrol sa apoy, ang apoy ay biglang namatay at ang pill furnace ay bahagyang nanginag. Sumigaw si Yun Mengxiang at susubukan na sana niya itong iligtas, ngunit isang asher na usok ang lumitaw at naglabas ng kakaibang amoy. Parang may umutot. Hindi napigilan ni Zhao Feng na matawa. Namula ang mukha ni Yun Mengxiang dahil sa kahihiyan. Anong tinatawa-tawa mo? Kung mayroon kang mga kasanayan, gumawa ka ng isang batch. King of Gods, Kabanata 122. Pagpipino ng mga tableta. Mengxiang, huwag kang maging walang galang. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nabigo. Matigas na sabi ni Yun Yao. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, napagtanto ni Yun Mengxiang na lumitaw muli ang kanyang problema sa prinsesa. Ang kanyang pagkakakilanlan sa prinsesa ay hindi masyadong epektibo sa clan at ang kanyang ama at auntie ay paulit-ulit na nagbabala sa kanya na huwag saktan ang malalakas na cultivator sa kanyang saloobin. Si Zhao Feng ay isang disipulo na parehong ipinaglalaban ng matandang Guan at ang matandang Zhang at hindi magandang ideya na masaktan ang isang taong may ganoong katayuan at potensyal. Ngunit marahil dahil naging pamilyar siya kay Zhao Feng nitong mga nakaraang araw at kalmado ang huli, nakalimutan niya ito. Ayos lang, ganito talaga ang kanyang ugali. Tumawa si Zhao Feng at hindi niya ito isinapuso. Ang pangunahing punto dito ay ang pagpino ng tableta.
Mula nang siya ay pumasok sa Grasswood Division, si Zhao Feng ay nagsimulang makahanap ng interes sa paggawa ng tableta at ang interes na ito ay itinatag sa pamamagitan ng pang-akit ng spiritual pills. Naisip ni Zhao Feng na kung siya ay magiging isang pill master, maaari niyang pinuhin ang lahat ng mga table tasks na kailangan niya. Ito ay maaaring suportahan ang kanyang paglilinang at makatipid ng pera. Ang mga gumagawa ng pill ay isang mainit na trabaho sa clan. Zhao Feng, nakita mo ba ang pagkakamaling nagawa noon ni Yun Mengxiang? Nagpa siya si Yun Yao na subukan si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay hindi natakot na bigyan si Yun Mengxiang ng napakalakas na suntok. Una, siya ay masyadong maingat tulad ng isang daga, kaya ang kanyang apoy ay masyadong maliit at ang temperatura ay hindi sapat na mataas. Pangalawa, may kaunting pagkakamali siya sa pagkontrol ng apoy at dahil maliit lang ang apoy, agad itong naapula. Siyempre yun yung pinaka-obvious na pagkakamali, tinatamad akong sabihin yung iba pang maliliit na pagkakamali. Nang marinig ito, nagalit si Yun Mengxiang kaya nanginginig siya, ngunit hindi siya maaaring sumabog. Kung ito ay isang normal na tao, pinalipad na niya ang mga ito sa isang sipa. Sa pagiging prinsesa, kailan pa may nagsabi sa kanya ng ganito? Sinabi ang mga pangunahing punto. Papuri na sabi ni Yun Yao habang tinatango ang kanyang ulo. Kaya lang pigilan ni Yun Mengxiang ang kanyang galit. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata habang siya ay nakangiti at sinabing. Si Mengxiang ay masyadong pipi ang kamay, maaari ba akong turuan ni Pillmaster Zhao? Hindi ako Pillmaster. Tumalon ang puso ni Zhao Feng, kitang-kita na pinuri siya ni Yun Mengxiang para mas malaki ang pagkahulog. Ang sinumang nag-aaral ng tableta ay malamang na hindi magtagumpay sa kanilang unang pagsubok. Matapos mabaigaw si Yun Mengxiang, si Zhao Feng na. Sa loob ng kanyang isipan, lumitaw ang proseso ng paglikha ni Yun Yao ng tableta ng dugo. Sa nakalipas na ilang araw, sinubukan ni Zhao Feng na buksan ang apoy, kontrolin ang apoy at idagdag ang mga materyales, ngunit lahat ito ay pagsubok. Mas mahirap pagsamahin ang lahat ng mga hakbang at kumpletuhin ito sa isang hininga. Ang pagkontrol sa apoy ay ang pinakamahalaga at ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring makayanan ang resulta. Ang unang hakbang, paglalagay ng mga materyales. Dahan-daang bumukas ang kaliwang mata ni Zhao Feng at kumuha siya ng isang bahagi ng bawat materyal na kailangan. Sa gitna ng parehong mga materyales, mayroong mabuti at masama na maaaring makaapekto sa halumigmig at iba pang maliliit na bagay tulad niyan. Pinili ni Zhao Feng ang pinakaangkop na komposisyon at si Yun Yao, na nakapansin sa maliliit na pagkilos na ito, ay tumango bilang papuri. Sa unang hakbang pa lamang ng pagpili ng kanilang mga materyales, natalo na ni Zhao Feng si Yun Mengxiang. Matapos mapili ang mga materyales, inilagay ni Zhao Feng ang mga ito sa hurno sa pagkakasunod-sunod at inilagay ang mga ito sa mga partikular na lugar. Ang init ng furnace ay hindi kahit saan, mayroong mga lugar na mataas at mahinang init ayon sa pagkakabanggit. Ang unang hakbang, ang pagdaragdag ng mga materyales ay nakumpleto. Hindi pinalampas ni Zhao Feng ang anumang hakbang at kung ang kanyang mga hakbang ay malamaya o nag-aalangan, ang proseso ng pagpino ni Yun Yao sa mga table tasks ay lilito sa kanyang isipan. Ang ikalawang hakbang, simulan ang apoy. Ang pagsisimula ng apoy ay tila simple, ngunit may proseso ito. Ang laki at temperatura ng apoy na ito ay hindi maaaring magkaroon ng anumang pagkakamali, ngunit ang isang mababang uri ng tableta tulad ng tableta ng dugo ay hindi nangangailangan ng isang partikular na apoy. Sinindihan ni Zhao Feng ang isang piraso ng karbon at lumitaw ang isang maliit na pulang apoy. Sumunod ay ang pinakamahalagang hakbang, ang pagkontrol sa apoy. Nag-concentrate si Zhao Feng, binuksan niya ang kanyang kaliwang mata at ginamit ang kanyang panloob na lakas para direktang maapektuhan ang apoy. Kailangang maabot ng isa ang ikapitong ranggo ng Consolidated Realm para maging isang pill learner dahil noon lang nakaalis ang kanilang panloob na lakas sa kanilang katawan at naapektuhan ang apoy. Kahit noon pa man, ito ang pinakamasamang paraan ngunit kung ang isa ay hindi pa umabot sa ikapitong ranggo, paano nila ito gagawin? Ang kontrol ni Zhao Feng sa apoy ay napakalakas at ang maliit na apoy ay kumalat ng pantay-pantay sa furnace. Sa paglipas ng panahon, isang mahinang amoy na panggamot ang lumabas mula sa pugan.
Paminsan-minsan ay nagdaragdag si Zhao Feng ng ilang uling upang mapanatili ang apoy at kahit na hindi siya pamilyar sa pagkontrol sa apoy, natural ito para sa kanya. Ito ay dahil tumpak ang kanyang kaliwang mata at nakontrol niya ng mabuti ang kanyang panloob na lakas. Sa loob ng buong 2 oras, basta-basta pa ring nakontrol ni Zhao Feng ang apoy. Dahil dito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yun Mengxiang. Hindi niya inaasahan na ang panloob na lakas ni Zhao Feng ay napakakapal at makapal. Kung siya iyon, naubos na ang lakas ng loob niya. Paggamit ng bawat bit ng kapangyarihan sa tiyak na paggamit nito. Naabot na niya ang karunungan sa pagkontrol sa apoy. Napabuntong hininga si Yao Yun, ang kanyang husay sa pagkontrol sa apoy ay maihahambing na sa ilang matatandang Pillmasters. Sa oras na ito, hindi maiwasan ni Yun Yao na humanga sa mata ng matandang buwan. Si Zhao Feng ay talagang isang kababalaghan sa paggawa ng tableta. Ang paggawa ng tableta ay humingi ng katumpakan, lalo na sa pagkontrol ng apoy. Pagkalipas ng 2 oras, ang panloob na lakas ni Zhao Feng ay unti-unting nawala at ang apoy ay namatay. Ang natitirang init mula sa furnace ay nagpalabas pa rin ng medicinal smell sa furnace. Inamoy ito ni Zhao Feng at nalaman niyang kabilang talaga ito sa tableta ng dugo. Ang amoy nito ngayon ay 10 beses na mas malakas kaysa dati dahil ito ay ginawa. Pagkaraan ng ilang sandali, tinapik ni Zhao Feng ang kanyang daliri sa hangin. Mula sa hurno ay tumalon ng 10 pulang table tas ng dugo. Ito ang huling hakbang, pagbubukas ng pugan. Kinailangan ng isang tao kung kailan buksan ang pugan. Kung ito ay masyadong maaga, ang tableta ay maaaring hindi pa tumigas at kung ito ay huli na, ang sukat ng tableta ay maaaring masyadong malaki at pumutok. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, ang tableta ay maaaring sumabog at sirain ang buong pill refining room. Shua! Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang robe at kinuha ang 10 pulang table tas ng dugo gamit ang kanyang kamay. Hayaan akong makita ang rate ng tagumpay. Sabi ni Yun Yao habang nakangiti. Rate ng tagumpay. Tumigil si Zhao Feng. Ngunit hindi nagtagal ay naalala niya ang ibig sabihin nito. Kapag ginawa ang isang batch ng tableta, palaging may rate ng tagumpay. Halimbawa, sa 10 pildores, maaaring 5 pildores lang ang matagumpay na nalikha, ang iba ay maaaring maging trash pill o ungraded na table task. Ibinigay ni Zhao Feng ang lahat ng mga table task kay Yun Yao. Hindi naman pwedeng ungrade at walang kwentang pills ang lahat, di ba? Tumawa si Yun Mengxiang. Sa pagkakataong ito, nakita niyang seryoso at puno ng gulat ang mukha ng kanyang auntie. 13 tableta ng dugo, 1 perpektong tableta, 4 na mahusay, 6 na normal at ang 2 pang iba pa na bahagyang mas mababa sa pamantayan ng normal ngunit nasa normal na kategorya pa rin. Hindi mapigilan ni Yun Yao na huminga ng malamig. Kung hindi mahigpit ang mga kinakailangan, ito ay 100% rate ng tagumpay. 100%. Ang mukha ni Yun Mengxiang ay namutla sa takot na para bang siya ay natakot. Pagkatapos, siya at si Yun Yao ay tumingin kay Zhao Feng na may komplikadong emosyon. Ito ang iyong unang pagkakataon na magpino ng mga table task. Ang pagkagulat at pagtatanong ay hindi nawala sa mukha ni Yun Yao. Tama iyan. Bahagyang mahina ang puso ni Zhao Feng, hindi niya inaasahan na napakahusay ng kanyang katumpakan at kontrol. Pagkatapos ng kanyang kumpirmasyon, sina Yun Yao at Yun Mengxiang ay parang binugbog at nawala ang kanilang mga kaluluwa. Ang 13 tabletang ito ay nilikha mo, kaya mayroon ka ng mga ito. Ibinalik ni Yun Yao ang mga pills na nirefine ni Zhao Feng pabalik sa kanya. Tapos, pagkatapos ng lahat, wala pa siya noon. Si Zhao Feng ay pinaalis ng walang dahilan, naiwan lamang sina Yun Yao at Yun Mengxiang. Tita, bakit hindi mo na siya tinuturuan? Paano ko matuturuan ang isang kababalaghang tulad niya? Ito ay isang himala. Paano magkakaroon ng 100% rate ng tagumpay ang isang tao kung unang beses pa lang silang nagpino ng kanilang mga table task? Napabuntong hininga si Yun Yao sa kawalan ng pag-asa. Paano ito posible? Hindi nakaimik si Yun Mengxiang. Itago mo muna ito sa ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay huwag masaktan siya at panatilihin ang magandang relasyon sa kanya. Sabi ni Yun Yao. Pagkatapos umalis sa refining room, nag-isip ng malalim si Zhao Feng.
Ganyan talaga. Gaano man kahusay ang gumagawa ng tableta, mahirap para sa kanila na magkaroon ng 100% rate ng tagumpay kahit na sila ay isang Pillmaster, maliban kung gumawa sila ng mga table task na mas mababa sa kanilang karaniwang pamantayan. Sa wakas ay natanto ni Zhao Feng na ang kanyang 100% rate ng tagumpay ay nakakagulat. Dahil unang beses pa lang niyang magpino ng pills, wala siyang standard at nakagawa pa rin siya ng 100% rate ng tagumpay. Sa mga sumunod na araw, mas relaxed at malaya si Zhao Feng, natapos na ang mga gawaing ibinigay sa kanya ng matandang buwan. Sa araw, paminsan-minsan ay nagbabasa siya ng ilang libro at sa gabi, naglilinang siya. Ang pangunahing pinagtutuunan niya ay silver wall technique pa rin. Ngunit pagkatapos maabot ang 9 na antas, bumagal ang kanyang pag-unlad. Hindi bababa sa ilang taon bago umabot sa 10 antas ang kanyang silver wall technique, ayon sa kanyang pagsusuri. Maghihintay lang si Zhao Feng at umaasa na bibigyan siya ni Vice Head Guan ng ilang pang spiritual na table task. Kung hindi niya gagawin, maaari niyang likhain ang mga ito sa ibang pagkakataon. Mabilis na lumipas ang oras at nanatili si Zhao Feng sa clan ng kalahating buwan na ngayon. Sa mga bagong pasok na disipulo, sina Xiao San, Yun Mengxian at Liu Yao ang may pinakamaraming pagbabago. Tila naabot ni Xiao San ang kalahating hakbang, ang Ascended Realm habang sina Yun Mengxian at Liu Yao ay naabot na ang pinakamataas na 9 na ranggo ng Consolidated Realm. Ang gayong bilis ay isang himala sa mortal na mundo. Ngunit sa clan, ito ay mabilis ngunit hindi nakakagulat. Ang 9 na hanay ng Consolidate Realm ay simula pa lamang. Alam ni Zhao Feng na si Yun Mengxian ay may tiyahin na Pillmaster, kaya nakakain siya ng hindi bababa sa 5 o higit pa sa Marrow Cleansing Pill, ngunit si Liu Yao ay hindi matagpuan sa mga panlabas na disipulo. Ang ilan ay nagsabi na siya ay kinuha ng isa pang elder at naging 3 tao na naging disipulo ng isang elder pagkatapos ni Bei Moi at Sun Yuanhao. Naabot ng 2 Nangang Fan at Yang Qingshan ang kalahating hakbang sa 9 na ranggo ayon sa pagkakabanggit. Kung ikukumpara sa iba, ang bilis ng cultivation ni Zhao Feng ay hindi mabilis. Bagamat nakatuon siya sa Silver Wall Technique, ang kanyang cultivation ay nakapasok pa rin sa 9 na ranggo. King of Gods, Kabanata 123. Exchange Hall. Sa loob ng kalahating buwan, naabot na ni Zhao Feng ang 9 na ranggo ng Consolidated Realm at iyon ay hindi siya nakatutok sa cultivation. Kung gagawin niya ito, siya ay nasa tuktok ng 9 na ranggo. Ang pangunahing pinagtutuunan niya ay ang pag-abot sa 10 antas ng Silver Wall Technique at hindi ang cultivation, ngunit nitong mga nakaraang araw, paminsan-minsan ay nakakatanggap siya ng ilang mga table task mula sa Grasswood Division, kaya mahirap hindi umunlad. Mahigpit ang kompetisyon sa clan. Kahit na ang pinakamababa at pinakamahina na panlabas na alagad ay mga henyo sa kanilang sariling bayan. Ramdam ni Zhao Feng ang matinding kompetisyon. Kung ang mga panlabas na disipulo ay ganito na, mas mahirap isipin kung anong uri ng sitwasyon ito sa mga panloob na disipulo. Hanggang ngayon, tanging sina Bei Moi, Sun Yuanhao at Liu Yao lamang ang naging mga panloob na disipulo at alam ni Zhao Feng na ang nauna ay naging isang panloob na disipulo, ang mas malaking kalamangan na mayroon sila. Makakakuha sila ng mas mahusay na mga kasanayan pati na rin ang mas maraming mapagkukunan. Ngunit kahit alam ito ni Zhao Feng, hindi siya sumuko sa pagpapalakas ng katawan. Ang katawan ay ang pundasyon ng lahat ng bagay at ang isa ay dapat magkaroon ng matibay na pundasyon sa Consolidated Realm, upang ang hinaharap na landas ay maging mas madali. Upang maabot ang Ascended Realm gamit ang kanyang katawan, iyon ang kanyang layunin. Kinakalkula ni Zhao Feng ang oras at napagtanto niya na malapit na itong matapos ang 10 araw. Ayon sa kasunduan na ginawa kanina, kailangan niyang manatili sa kinaroroonan ng matandang si Guan at ng matandang si Zhang ng 10 araw bawat isa. Sa 10 araw sa Grasswood Division, si Zhao Feng ay pumasok na sa landas ng paggawa ng tableta at sa tuwing binabanggit siya ng matandang si Guan, hindi maisara ang kanyang bibig. Sa huling araw, nakipagkita si Vice Head Guan kay Zhao Feng ng mag-isa. Nakakatakot ang talento mo sa paggawa ng tableta. Makikita na sa hinaharap na magiging isang himala ka sa mundo ng mga nagpapadalisay na table task. Ang matandang lalaki na si Guan ay seryosong tumingin kay Zhao Feng na para bang umaasa siya sa huli.
Bago umalis si Zhao Feng sa matandang buwan, bigyan siya ng Holy Pill Bible. Ang aklat na ito ay naglalaman ng maraming nangungunang mga pill masters, kabilang ang sa akin, mga trick at hakbang sa pagpino ng mga table task. Mayroon din itong napakaraming kaalaman sa loob nito. Matapos ibigay ni Vice Head Buwan ang Holy Pill Bible kay Zhao Feng, nagpakawala siya ng mahabang hininga na para bang isang mahalagang bagay ang natapos. Hawak ang Biblia sa kanyang kamay, naramdaman ni Zhao Feng ang bigat nito. Bukod sa Holy Pill Bible, binigyan din ng matandang buwan si Zhao Feng ng 10 substandard na primal crystal na bato at isang lumang pugan. Ang hurno ay matagal nang ginamit ng matandang buwan at ito ay isang tanda ng alaala. Naipasa na ito kay Zhao Feng. Pagkatapos umalis sa Grasswood Division, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Zhao Feng. Bakit walang binanggit ang matandang si Guan tungkol sa pagkuha sa akin bilang alagad? Baka gusto niyang makipag-ayos muna sa matandang si Zhang. Si Zhao Feng ay labis na nagtataka, ngunit hindi nagtagal ay inilagay niya ito sa likod ng kanyang isip. Pagbalik sa kanyang courtyard, inayos ni Zhao Feng ang mga mapagkukunan na mayroon siya. Napakayaman niya ngayon. Bukod sa furnace na binigay lang sa kanya ng matandang buwan, mayroon din siyang ilang pills at 10 substandard primal crystal stones. Ang mga primal na kristal na bato ay ang karaniwang pera. Ang pilak mula sa mortal na mundo ay walang halaga. Nakarinig si Zhao Feng ng mga chismis na nagsasabing ang 1,000,000 piraso ng pilak ay maaaring ipagpalat sa isang substandard na primal crystal na bato. Upang makita ang paggamit ng primal crystal na mga bato, nagpasya si Zhao Feng na pumunta sa exchange hall ng Broken Moon Clan. Ang exchange hall ay limitado lamang sa mga disipulo sa clan at hindi ito bukas sa publiko. Sa sandaling pumasok si Zhao Feng sa exchange hall, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ang mga figurang pumapasok at lumalabas sa bulwagan ay nasa Ascended Realm, may mga deacon at vice heads na naruroon. Ang aura na inilabas mula sa sinuman sa Ascended Realm ay nagparamdam kay Zhao Feng na hindi makahinga. Ang eksenang ito ang malinaw na napagtanto ni Zhao Feng na siya ay nasa ilalim lamang ng clan, kasing liit ng langgam. Maraming mga stall sa exchange hall at bawat stall ay lahat ay may sariling may-ari at sa mga mesa ay mga kasanayan, armas, tableta at iba pang bagay na hindi nakilala ni Zhao Feng. Tumingin si Zhao Feng sa paligid at nalaman niyang ang mga half-mortal na kasanayan ay ibinebenta para sa isang substandard na primal crystal na bato, ngunit hindi marami sa mga kasanayang ito. Kahit na mayroon sila ay bihira o espesyal. Mayroong mas malaking bilang ng mortal skills na ibinebenta at ang low-class mortal skills ay umabot sa 10 hanggang 20 bato, habang ang middle-class mortal skills ay napunta sa kahit ilang daang substandard na primal crystal na mga bato, daan-daang beses na mas mahal kaysa sa low-class na mga kasanayan. Walang magawa si Zhao Feng at nalaman niyang ang kanyang Marrow Cleansing Pill ay nagkakahalaga lamang ng 5 substandard primal crystal stones. Ang mga spiritual pills ay mahal sa exchange hall dahil ang cultivation ang pangunahing salik sa clan, kung kaya't ang spiritual na pills na tumulong sa pagtaas ng cultivation ay mahigpit na pinaglabanan. Ang isang panlabas na disipulo tulad ni Zhao Feng ay hindi binigyan ng pansin sa exchange hall. Kahit maglakad siya papunta sa isang stall, hindi siya abalahin ng may-ari na kausapin siya. Hindi nakakagulat na ang mga gumagawa ng tableta ay may mataas na posisyon sa clan. Naisip niya sa kanyang puso. Dahan-dahan at tuloy-tuloy, isang ideya ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng kung paano siya kikita ng malaking pera. Sa kanyang talento sa pagpino ng mga table task, ang kailangan lang niyang gawin ay lumikha ng isang batch ng magagandang table task at makakagawa siya ng ilang primal crystal na bato. Ang limitasyon niya ngayon ay ang 10 substandard na primal crystal na bato na nasa kamay niya. Naglakad-lakad si Zhao Feng ng mahabang panahon bago gumamit ng isang substandard na primal crystal stone para bumili ng malaking dami ng Black Cloud Coal. Ang Black Cloud Pill ay ang pinakamasamang karbon na maaaring magpasindi ng apoy ng tableta at magagamit lamang ito upang lumikha ng mga mababang antas na table task. Ang mga normal na tableta ay iba sa mga espiritual na pildores. Ang huli ay maaaring makatulong sa mga nasa Ascended Realm ngunit dahil si Zhao Feng ay may limitadong bilang ng mga primal na kristal na bato ay maaari lamang siyang bumili ng Black Cloud Coal.
Pagkatapos ay nagsimula siyang bumili ng iba pang mga materyales na kailangan upang pinuhin ang mga table tasks at ginugol niya ang huling siyam na substandard na primal crystal na table tasks sa mga mapagkukunan. Ang pinakaangkop na peel na maaari kong gawin ngayon ay ang Marrow Cleansing Peel at Broken Moon Breath Returning Peel, na parehong halos spiritual na table tasks ngunit hindi masyadong. Ang mga mapagkukunang pinili ni Zhao Fang ay may kanya-kanyang gamit. Marrow Cleansing Peel. Hindi ito kailangang sabihin. Nagamit na ito ni Zhao Fang noon at kung hindi ito may benta, magagamit niya ito sa kanyang sarili. Broken Moon Breath Returning Peel. Isang espesyal na tableta na ginawa ng mga Peel Masters ng Broken Moon Clan at nagkaroon ito ng epekto ng pagtaas ng rate ng regenerating energy. Ito ay angkop para sa mga nasa pagitan ng kalahating hakbang na Ascended Realm at ang Third Skies ng Ascended Realm. Ang dalawang Pildores na ito ay wala pa sa antas ng espiritual na Pildores, ngunit nalampasan nila ang pinakamahusay na mga Pildores sa mortal na mundo sa ngayon. Mayroong dalawang dahilan kung bakit pinili ni Zhao Fang ang dalawang ito. Una, hindi mahirap gawin ang mga tabletang ito at hindi mahal ang mga mapagkukunan. Pangalawa, ang dalawang table tasks ay ang limitasyon na maaaring gawin ni Zhao Fang dahil sa kanyang limitadong paglilinang. Ang mga normal na spiritual na table tasks ay may mga partikular na kinakailangan para sa apoy at karamihan sa mga ito ay nangangailangan ng gumagawa ng tableta upang mapunta sa Ascended Realm. Matapos gastusin ang lahat ng kanyang substandard na primal crystal na mga bato, ang mga mapagkukunan na kailangan ni Zhao Fang upang lumikha ng mga table tasks ay halos natipon. Ang mga wala sa kanya ay maaaring kunin sa Grasswood Division o mula kay Prinsesa Yon Mengxiang. Pagkatapos ay lumakad si Zhao Fang ng ayaw palabas ng exchange hall. Napakaraming kakayahan, mapagkukunan, at table tasks sa hall na gusto niya. Pagkatapos maglakad palabas ng hall, ang mabigat na pakiramdam na aura ay agad na nawala. Brother Zhao. Isang pamilyar na boses ang tumunog mula sa karamihan ng mga tao at ang boses ay nagpatigil kay Zhao Fang. Isang kabataang nakasuot ng itim na striped shirt ang lumabas mula sa karamihan at nagtatakang tumingin sa kanya. Ang mga itim na guhit na kamiseta ay sumisimbolo sa panloob ng mga disipulo habang ang mga panlabas na disipulo ay nakasuot ng berdeng damit. Brother Bei. Hindi nagtagal ay nabawi ni Zhao Fang ang kanyang kalmado at binuksan niya ang kanyang kaliwang mata upang siyasatin ang kabataan. Bei Moy. Ang dating alagad ni Lord Guanzhen na pag-asa ng huli. Sa kanyang kaliwang mata ay nakita ni Zhao Fang na ang cultivation ni Bei Moy ay malapit sa kay Lord Guanzhen. Si Lord Guanzhen ay nasa second sky ng Ascended Realm. Nangangahulugan ito na si Bei Moy ay nasa tuktok man lang ng first sky ng Ascended Realm o nasa kalahating hakbang na second sky. Mahirap isipin kung paano tumaas ng mabilis ang cultivation ni Bei Moy sa loob ng isang buwan, ngunit iniisip kung paano naging malapit ang talento ni Bei Moy sa Earth and Sky spiritual body at sa mga resources na matatanggap sana niya mula sa Elder, hindi lahat. Na nakakagulat. Brother Zhao, sa wakas ay nagkita tayong muli sa clan ngunit ang pagkakaiba sa pagitan natin ay nananatiling pareho. Si Bei Moy ay walang ekspresyon gaya ng dati. Hindi umatras si Zhao Fang. Hindi mahalaga kung ano ang pagkakaiba. Ang mahalaga ay ang huling taas na maaabot natin. Bahagyang huminto si Bei Moy na parang sinusubukan niyang intindihin ang sinasabi ni Zhao Fang. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang mapanuksong tawa, marahil ito ay masyadong nakakatawa na pag-usapan ang tungkol sa hinaharap na may kalahating espiritual na katawan. Dahil nakarating ka na sa clan, magpapatuloy pa rin ang deal natin. Sabi ni Bei Moy, tapos umiling siya at pumunta sa exchange hall. Hindi na malayo ang araw na iyon. Umalis din si Zhao Fang at bumalik sa Outer Hall Division. Ang pakikipagkita kay Bei Moy ay isang maliit na problema lamang, ngunit ito ay nagbigay kay Zhao Fang ng isa pang layunin. Pagkarating sa Outer Hall Division, pumunta si Zhao Fang sa Grasswood Division para humiram ng ilan pang materyales na kailangan niya. Sa wakas, nakolekta ang lahat ng kailangan para sa Marrow Cleansing Peel at Broken Moon Breath Returning Peel. Sisimulan mo na bang magpino ng mga table tasks? Bahagyang nagulat si Yon Mengxiang, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang walang silbi ang kanyang sinabi. May kakayahan na si Zhao Fang na gumawa ng mga table tasks ng mag-isa ilang araw na ang nakalipas. Bumalik sa kanyang patio,
isinara ni Zhao Feng ang pinto at inayos ang mga materyales. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Ang susunod na sandali ay isang kritikal na punto, kung ito ay magtagumpay, siya ay tataas ng mabilis, ngunit kung siya ay nabigo, kailangan niya ng hindi bababa sa isa pang 10 araw upang makakuha ng 10 substandard na primal na kristal na mga bato. Ang unang hakbang, paglalagay ng mga materyales. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mata ng husto at pumasok siya sa enhanced vision mode. Noong gumawa siya ng mga table tasks noon, hindi nang ahas si Zhao Feng na buksan ang kaliwang mata niya ng husto. Nangangahulugan din ito na mas nadagdagan ang katumpakan ni Zhao Feng, dahil hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na magkamali. Ang paglalagay ng mga materyales sa hakbang ay nagtagumpay sa lalong madaling panahon. Sumunod ay ang ikalawang hakbang, ang pagsindi ng apoy. Ilang beses na niyang ginawa ang hakbang na ito at perpekto na naman. Pagkatapos nito ay ang pagkontrol sa apoy, ang pinakamahalaga at pinakamahirap na hakbang na direktang makakaapekto kung gagawin o hindi ang tableta o hindi. Hindi pa niya napino ang Marrow Cleansing Peel o ang Broken Moon Breath Returning Peel noon, lahat ng kaalaman na alam niya tungkol dito ay nasa isip niya. Lumiwanag ang apoy at dahan-daang lumaki. Ang hurno pagkatapos ay nagbigay ng mahinang ugong at sa ilalim ng liwanag ng hurno, lumitaw ang larawan ng isang sinaunang hayop. King of Gods, Kabanata 124. Pinakamataas na antas. Nagtagumpay ang pagsindi ng apoy. Pagpasok sa pagkontrol sa yugto ng apoy. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay labis na kinakabahan at nasa sabik. Pero dahil sa kaliwang mata niya, mabilis siyang kumalma. Ang kaliwang mata ay nagbigay sa kanya ng katumpakan at kontrol. Sa makatuwid, sa ilalim ng complex na kumokontrol sa apoy, halos hindi magkamali si Zhao Feng maliban kung may mali siyang naipakahulugan. Unti-unting lumipas ang oras. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Hindi ito ang unang beses na nagpino ng mga table tasks si Zhao Feng, ngunit ito ang pinakamatagal. Ang mga pildores na ginawa niya noon sa Grasswood Division ay lahat mababa ang klase at ang mga ito ay kapaki-pakinabang lamang sa mortal na mundo ngunit walang silbi dito. Ang Marrow Cleansing Peel na dinadalisay niya ngayon ay halos isang spiritual peel at ang pinakamasalimuot na napino niya sa ngayon. Makalipas ang 3 hanggang 4 na oras, ang yugto ng pagkontrol sa apoy ay malapit nang matatapos. Ang mga butil ng pawis ay lumitaw sa noo ni Zhao Feng. Ang oras na kailangan niya para likhain ang batch na ito ay higit pa kaysa sa iba. Kailangang malaman ng isa na halos 4 na oras lang ang kaya niyang pamahalaan. Hanggang 4 oras na lang ay kumpleto na ang entablado. Walang lakas na bumagsak si Zhao Feng sa lupa at inipon ang lahat ng natitirang lakas sa loob para marahang tapikin ang hangin. Bumukas ang pugan at tumalon ang 4 hanggang 5 na table tasks na kasing laki ng mga pako. Inabot ni Zhao Feng at kinuha ang 5 Marrow Cleansing Peels. Ang dami ng mga peels na ginawa sa bawat batch ay depende sa kung gaano karaming material ang inilagay. Ang dami ng material na inilagay ni Zhao Feng ay maaari lamang lumikha ng 5 peels. Ang pinakamahalagang salik sa ngayon ay ang rate ng tagumpay. Isang mahusay, isang normal, isang walang silbi at 2 substandard na table task. Iniskan ni Zhao Feng ang mga table tasks at agad na naisip ang rate ng tagumpay. 40% rate ng tagumpay. Sa totoo lang, binaygo siya ng resultang ito. Kailangang malaman ng isang tao na kapag sinubukan niya noon, palagi siyang umabot sa 80% o higit pa na ang karamihan ay nasa 100%. Malinaw na alam ni Zhao Feng na ang rate ng tagumpay ay nakadepende sa mga kasanayan sa refiner pati na rin sa kung anong klase ang tableta. Kung ang isang tulad ng matandang buwan ang gumawa nito, ang rate ng kanyang tagumpay ay nasa 100% dahil ang antas ng Marrow Cleansing Peel ay masyadong mababa para sa kanya. Kasabay nito, ang Marrow Cleansing Peel ay napakahirap para kay Zhao Feng, na nasa 9 na ranggo lamang ng Consolidated Realm. Karaniwan, ang isa ay kailangan na nasa kalahating hakbang na Ascended Realm para gumawa ng Half Spiritual Peel. Ngunit dahil si Zhao Feng ay may masiksik na panloob na lakas dahil sa returning breath technique at nakatipid ng enerhiya dahil sa kanyang katumpakan, nagawa niyang basagin ang normalidad na ito. Ito lang ang magpapabuntong hininga sa iba pang gumagawa ng peel sa Grasswood Division.
Ang dalawang Mero Cleansing Pills ay nagkakahalaga ng 10 substandard Primal Crystal Stones. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Bagamat hindi mataas ang rate ng kanyang tagumpay, nakakuha pa rin siya ng napakalaking tubo dahil ang mga materyales na ginamit ay nagkakahalaga lamang ng 4 na substandard na primal na kristal na mga bato at ang iba pang materyales ay gagamitin upang lumikha ng Broken Moon Breath Returning Pill. Hindi kaagad nagsimulang muli si Zhao Feng dahil sa tingin niya ay masyadong mababa ang kanyang success rate at hindi siya sanay at hindi sapat ang karanasan. Sa parehong araw, kinuha niya ang Holy Pill Bible at nang walang ibang salita, itinatak niya ang nilalaman nito sa kanyang isipan, pagkatapos ay sinimulang unawain ito. Sa proseso, binigyang pansin ni Zhao Feng ang mga pangunahing punto, trick at tip. Matapos tingnan ito ng isang beses, agad na naramdaman ni Zhao Feng ang higit na kaalaman. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, kung nabasa niya muna ito, mas mataas na sana ang success rate. Hanggang sa hating gabi lamang ay inalis ni Zhao Feng ang Holy Pill Bible. Mula bukas, pupunta siya sa Clan Mission Division at mag-aaral ng mga arrays kasama ang matandang si Zhang. Ngunit bago ito, ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at muling lumitaw ang illusion fish picture mula sa ikatlong pagsusulit na matagal nang nakalimutan. Bago ito, hindi gaanong nakakuha ng kaliwanagan si Zhao Feng mula sa illusion fish picture. Ito ay dahil nakatutok siya sa 4 wind stances at kahit na ang illusion fish picture ay tila malalim, tila ito ay konektado sa arrays at hindi martial arts. Napagtanto ni Zhao Feng na ang illusion fish picture ay hindi kasing simple ng naisip niya at tulad ng iniisip niya, ang larawang ito ay may kinalaman sa array. Nalaman niya na ang mga pagbabago sa larawan ay tila naglalaman ng isang uri ng batas mula sa langit. Nagbago ang kulay ng mga isda, alon ng karagatan, liwanag mula sa araw. Ang mga pagbabago sa tanawin ay nagbigay sa iba ng pakiramdam na ang lahat ay peke at na ang tao ay dinadaya sa bawat oras. Naibilang ni Zhao Feng ang bilang at kulay ng isda dahil sa kanyang kaliwang mata. Ang kanyang kaliwang mata ay tila ipinanganak na may kapangyarihan ng pagkita sa mga ilusyon at sa ilalim ng katumpakan nito, naabot ni Zhao Feng ang ika-7 eksena. Ngunit ang pagbilang ng mga larawan ay hindi nangangahulugan na naunawaan niya kung bakit ito nagbago, nangangahulugan lamang ito na hindi siya nalinlang. Pagbabago, peke, totoo, ilusyon. Tila may nakuha si Zhao Feng mula sa illusion fish picture at lubos niyang naintindihan ang unang 2 larawan noong gabing iyon. Napagtanto niya na ang kaliwanagan mula sa illusion fish picture ay maaaring gamitin sa martial arts at ito ay magiging sanhi ng kanyang mga kilos na puno ng pagbabago, na magpaparamdam sa kalaban na parang lahat ng kanyang mga galaw ay ilusyon. Nakakatakot. Sinubukan ito ni Zhao Feng at naramdaman ang kanyang star finger at smoke transparent step na tila may buhay at hindi pareho ang matigas na galaw. Ang kanyang star finger at smoke transparent step ay parehong puno ng liksi at nalampasan na nila ang pinakamataas na antas at naabot ang pinakamataas na antas. Nangangahulugan ang pinakamataas na antas na ang kasanayan ay nagsimulang lumampas sa orihinal na istruktura kung paano binalak ang kasanayan at naging isang bagong kasanayan. Si Zhao Feng ay bumangon sa ikalawang umaga at nagulat sa Clan Mission Division. Ang Clan Mission Division ay isang komplikadong lugar na namamahala sa mga arrays at ilang iba pang mga bagay. Sa Clan Mission Division, nakita ni Zhao Feng ang isang pamilyar na tao, si Xiao Sun, na mula sa pinakamalaking pamilya sa pag-iisa sa Cloud Country. Nang pumasok si Xiao Sun sa clan, nasa ika-9 na ranggo na siya ng Consolidated Realm at kalahating buwan mamaya, nasa half-step Ascended Realm na siya. Naunawaan ni Zhao Feng na si Xiao Sun ay nagmula sa pinakamalaking pamilya ng bansa sa pag-iisa, na may kaunting relasyon sa clan at ang kanyang talento ay mahusay din. Mukhang maganda ang buhay ni Brother Zhao, kasama sina Princess Yun Mengxiang at Vice Head Guan. Pinagselos mo ako. Si Xiao Sun ang nagkusa na magsalita, ngunit ang kanyang tono ay maasim. Nahuli ni Zhao Feng ang inggit at ayaw sa kanyang mga mata. Noong kakapasok pa lang nila sa clan, medyo malapit na si Xiao Sun kay Yun Mengxiang. Sila ay isang magandang pares. Ang isa ay nagmula sa pinakamalaking pamilya ng bansa sa pag-iisa habang ang isa ay ang prinsesa ng bansa. Ngunit sa paglipas ng panahon,
nagtatag si Zhao Feng ng kanyang lakas at naging kahalili na panloob na disipulo at tila pinapahalagahan siya ng matandang buwan. Bukod doon, nagsimulang lumapit sa kanya si Yon Mengxiang at nalampasan ng pagiging malapit ng dalawa ang relasyon nina Yon Mengxiang at Xiao San. Gaano man ako kahusay nakatira dito, hindi ito magiging kasing galing ni Brother Xiao San, na pinaghihinalaan ko na malapit ng maging isang panloob na disipulo. Mapagpakumbaba na sabi ni Zhao Feng at ang ikalawang bahagi ng kanyang pangungusap ay higit pa sa isang katanungan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa mahinang bahagi ni Xiao San at ang huli ay hindi maiwasang maging mahiyain. Hahaha, salamat sa magandang intensyon mo. Ngunit bago ako maging isang panloob na disipulo, gusto ko ring makilala ang mga kahalili na inner disciple. Bilang ikalabintatalo na si Brother Zhao, gusto kong makipagpalitan ng mga galaw sa iyo. Bahagyang tumawa si Xiao San at umalis. Hamanin ako. Umiling si Zhao Feng at hindi niya ito inilagay sa puso, kahit na alam niyang matagumpay na naging kahalili na panloob na disipulo si Xiao San ilang araw na ang nakalipas at nasa ika-6 na pwesto. Matapos maabot ang ika-9 na ranggo ng Consolidated Realm at ang ika-9 na antas ng Silver Wall Technique, dumobble ang lakas ni Zhao Feng at sa tulong ng Illusion Fish Picture, si Zhao Feng ay nasa buong antas kumpara sa 10-10 araw na nakalipas. Matapos makapasok sa mahalagang bakuran ng Clan Mission Division, muling nakita ni Zhao Feng ang matandang Zhang. Binati ng batang si Zhao Feng si Vice Head. Si Zhao Feng ay hindi nang ahas na maging magalang. Parehong may awtoridad na mas mataas sa kanya ang matandang si Guan at ang matandang si Zhang. Nakasuot ng puti si Vice Head Zhang habang nakangiti kay Zhao Feng. May mga ilang libro dito. Beginner's Array, The 49 Arrays for Beginners, 12 Ways of Constructing Arrays. Ikanaway ng matandang lalaki na si Zhang ang kanyang mga kamay at lumitaw ang 7 hanggang 8 libro sa harap ni Zhao Feng. Nang matanggap ng huli ang mga aklat na ito, ngumiti ang matandang si Zhang. Maaari mong kabisaduhin ang mga ito ngayon din. Tumigil si Zhao Feng, ngayon din. Ngunit hindi siya nito kayang dayin, sa tagal pa lamang ng pagkulo ng tsaa, kabisado na niya ang nilalaman ng mga aklat na ito. Ang pag-alala sa anumang nakikita mo, hindi nakakagulat. Hindi nagulat ang matandang Zhang. Paano niya nalaman na kabisado ko lahat ng nakikita ko? Hindi kaya sinabi sa kanya ng matandang Guan. Sa ilalim ng mausisa ng mga mata ni Zhao Feng, tumawa ang matandang Zhang. Nalaman ko na maaari mong kabisaduhin ang lahat ng nakikita mo noong una tayong nagkita. Ang mga pagbabago sa Illusion Fish Picture ay lubhang komplikado at kapag ang mga isda na may iba't ibang kulay ay gumalaw, ang isang tao ay dapat magkaroon ng mahusay na memorya kung hindi ay hindi nila masabi ang tamang sagot. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Zhao Feng na mapabuntong hininga sa paghanga. Wala namang kakaiba dyan, hindi lang ikaw ang nakakapagkabisa ng lahat ng nakikita mo. Sabi ni Vice Head Zhang. Baka ikaw din. Bahagyang huminto si Zhao Feng at labis siyang nagulat. Tama, pinanganak ako na may ganitong talento. Kapag nagbabasa, kailangan ko lang tingnan ang mga nilalaman ng 2 beses o 3 beses upang kabisaduhin ang lahat. Pero kung ikukumpara sa talento mo, napakalayo nito. Ang matandang si Zhang ay mahiyain noong una, ngunit nagsimula siyang umiling ng masakit sa bandang huli. Mayroong maraming mga henyo na maaaring kabisaduhin ang lahat ng kanilang nakita, ngunit wala sa kanila ang may kukumpara kay Zhao Feng. Sa parehong araw, sinabi lamang ni Vice Head Zhang kay Zhao Feng ang pangunahing teorya at direksyon ng mga array. Naisip ni Zhao Feng na ang mga array ay mas komplikado kaysa sa pagpino ng mga tableta. Bago siya umalis, ngumiti ang matandang Zhang. Kung naiintindihan mo ang lahat ng 7 aklat na ibinigay ko sa iyo, hahayaan kitang gamitin ang Energy Gathering Array sa Thousand Leaf Pond. Ito ay may mahusay na epekto para sa pagpapalakas ng katawan.